Good morning, mga Dayan. Good morning. So, let's discuss about the Cybercrime Prevention Act of 2012. That is RA 10175. So, by the way, ito yung coverage ng quiz ninyo sa Monday. At the same time, coverage din ng exam ninyo sa Friday. Diba? So, ang schedule kasi natin next week, Monday, quiz. Wednesday, mag-prorokman tayo. Then Friday, mag-exam naman tayo. So meaning, itong pag-usapan natin ngayon is just a first presentation. Meron pang pangalawa ito. Yung ginagawa ko pa lang ngayon. Gagawin ko pa lang. So, let's go. First, palilipat ito. Okay, so definition of terms muna tayo. Kailangan nating i-discuss muna yung mga iba't ibang terms and definition dito sa batas na to. By the way, hindi kasi siya ganun kadaling intindihin kasi iba ang ibig sabihin ng mga terms and definition when it comes to cyberspace or pag computer ang usapan. Alam niyo naman yan. Medyo highly technical kasi ang mga usapin pagdating sa computer. Pero papaliwanag natin ng mas maayos nang sa ganun mas maintindihan natin. So first one, we have what we call access. Okay, basahin muna natin. Sinabing access, that is refers to instruction, communication with storing data in, retrieving data from, otherwise making use of any resources of a computer system or communication network. So, pag sinabi nating access, ibig sabihin, meron pong authorized permission. Okay, kumbaga makakapasok ka dyan, engage ka dyan sa computer, sa data na nandyan sa computer mo, meron kang access. Okay? So, kapag wala kang access, hindi mo magagamit yung data na yan. Hindi mo pwedeng gamitin. Okay? So, tandaan natin pag sinabing access, that is referring to authorized permission. Meron tayong dalawang paraan para makapag-access sa isang computer or computer data. First one, we have the general access. Pag sinabing general access, ito po yung meron kang username and password. Diba? Kumbaga, yung mga Facebook accounts ninyo, di ba, may username and password yan. May access ka kasi sa iyo yun. Pero if you allowed someone na magkaroon din ng access dun sa Facebook mo, for example, si girlfriend mo, di ba, masyadong selosa. Okay? Okay? Ngayon, sabi niya, kapag hindi mo binigay sa akin yung Facebook username at password mo, break na tayo. Diba? Baka may mga girlfriend kayong ganun, o may mga boyfriend kayong ganun. No? Bukasan nyo na. Di ba? Toxic yung relationship na ganyan. Okay. So, pag binigay sa'yo yung username and password niya, at tawag doon, meron ka ng access. Diba? May access ka na doon sa Facebook account niya. Pero hindi lang naman Facebook ang merong username and password. Napakarami pa pong iba. You have yung mga Twitter, kung ano pang mga social media account, even sa mga games na nilalaro natin. Di ba? May mga username and password dyan. Diba? League of Legends, Mobile Legends, at kung ano-ano pa, lahat yan may username and password. Pag binigay sa yung access, o ibigay sa yung username and password, ang tawag dyan general access. Sir, ano yung isa? Yung isa naman, yung tinatawag natin na remote access. Pag sinabing remote access, kaya niyang pagalawin yung computer mo kahit nasa ibang lugar siya. Okay, so meron pong mga application na ginagamit dyan na kung saan i-allow mo yung ibang tao na kontrolin yung computer mo kahit na wala siya dun sa tabi ng computer mo mismo. Ang tawag dun ay remote access. Okay, so ulitin ko Sinabing access, dalawang klase. General access, remote access. Pag general, yan yung ginagamitan ng username at password. Pag sinabing remote access naman,
ginagawa po dyan is kahit nasa different location, yung magko-control sa computer mo, ayos lang. Okay? Pwede po yun. Ang tawag doon ay remote access. Siyempre, pag sinabing unauthorized access, yun po yung without permission. So, yun po yung pinagbabawal po na batas natin. Okay? Next. Next, we have what we call alteration. Pag sinabing alteration, that refers to the modification. Ibig sabihin, meron kang binago. Okay? You change or modify in the form of substance of an existing computer data or program. Meron kang binago dun sa computer data or computer program. So, the other term for change is modify. May minodify ka, may binago ka. So, when we say modification, yung legitimate muna tayo, legitimate modification, meron pong dalawang bagay na pwedeng i-modify sa computer natin. We have hardware and we have software. Diba, nasabi ko naman na sa inyo on our previous lecture, yung iba't ibang klase ng hardware at iba't ibang klase ng software data. Diba? Okay, punta tayo sa hardware. Pag sinabing modification ng hardware ng computer ninyo, example natin dyan yung pag-upgrade ng RAM or the random access memory. Diba? Kung yung RAM mo, kasi masyadong mabagal na yung laptop or computer mo, sabihin natin, nasa 128 gigabytes lang. Mababa pa. So, pwede nating gawin nating 256, di ba? Mga ganun, para mas malalo siyang bumilis. Tawag doon is modification. Okay, hardware modification. Okay, even yung sa mga laptop or computer ninyo, kapag medyo mabagal na, HDD pa yung nandyan, ibig sabihin hard disk drive, pwede pong ipabago po yan sa SSD. Okay, pwedeng gawin na SSD para bumilis yung performance ng laptop or computer nyo. At tawag po yan ay modification. Okay? Pag software naman ang usapan natin, pag mag-modify kayo ng software data ninyo, syempre nandyan yung pag-upgrade ng operating system. For example, kung ngayon naka-Windows 10 ka, pwede mong i-upgrade to Windows 11. Ang tawag po dyan is software modification. Okay? So, legal po yun. Okay? Legal po. Ibig sabihin, legitimate po yun na pag-upgrade. Okay, so that is under alteration. Pag sinabing alteration, that is modification or change in the form, substance of an existing computer data or program. Okay, para sa nako-confuse, sir, ano bang pinagkaiba ng data, program, at saka system? Kasi kung iisipin mo, parang iisa lang ibig sabihin, di ba? Okay, so isa-isa natin. Pag sinabing data, that is raw, unprocessed information. Ibig sabihin, yung mga text, yung mga images, yung mga audio, numbers, na nandyan sa computer ninyo, ang tawag yan data. Okay? Data po yan. Sir, paano naman yung program? Pag sinabing program, yung po yung may set of instruction to perform a specific task. Kung baga yung mga application dyan sa computer ninyo, ang tawag dyan, computer program. Alam ba, gusto mong manood ng mga videos, saan ka pupunta? Punta ka ng browser, di ba? And then, punta ka ng YouTube. Tawag dyan, computer program. Gusto mong maglaro, di ba? Hanap ka ng games. Okay, open mo yung application ng games. Then, doon ka maglaro. Okay? Gusto mong mag-type ng mga documents. Okay, saan ka pupunta? Sa word processor. So, ang tawag dun sa mga yun is program because they have a set of instruction. Bakit? Pwede mo bang gamitin na panggawa ng words yung games? Hindi, di ba? Hindi ka naman pwedeng gumawa ng report sa games. Kasi nga, hindi yon yung instruction na para doon. Okay, hindi yan yung klase ng program na merong instruction na para doon. Okay, so that is what we call program. Pag sinabing system naman, dalawa yan. Hardware system at saka software system. Alam na natin yan, hindi na natin kailangan pag-explain ng maayos, ng mas mabuti. Okay? Hardware and software, yun yung tinatawag natin na system. Okay, so yun yung pinagkaiba-iba po ng data
ng program, at saka ng system. Okay, next. Next, we have what we call communication. Pag sinabing communication, it refers to the transmission. Okay? Transmission of information through ICT media, including voice, video, and other forms of data. Di ba? Pag sinabing communication kasi sa computer, hindi po yung actual na nag-uusap kayo. Di ba? Sometimes, actually, kadalasan, ang ginagamit ko pag nag-uusap through computer is by means of voice messages, di ba? Ng mga videos, and other forms of data. Okay. Pagdating po sa communication, it is the exchange of digital data between two or more computers through networks using a variety of protocols, hardware, network, and transmission media. Okay, tandaan nyo to baka sumama sa baka maisama sa quiz ninyo to. Pag ang pinag-uusapan natin protocol, okay, para makatulong sa pakikipag-usap sa computer, diyan natin mai-encounter si TCP, si IP, si HTTP. Tatlo po yun. Okay? Pag sinabing TCP, ang ibig sabihin nun, Transmission Control Protocol. Okay, pakitanda na. Si TCP, Transmission Control Protocol. Okay? Ang trabaho ni TCP is to ensure that the data arrives safely. Okay, kumbaga yung voice message mo, yung video mo, para makapunta doon sa pagsesendan mo ng safe. Ibig sabihin, hindi magalaw. Ang responsible po dyan is si TCP or the Transmission Control Protocol. Okay, sir. Ano naman yung IP? Pag sinabing IP, that is Internet Protocol. Okay? Ang trabaho naman ni IP, it helps the devices to find each other. Okay? For example, itong laptop ko, merong sariling IP address ito. Kumbaga, wala nang ibang laptop or computer na kagaya ng IP address ng laptop na to. Okay, nang sa ganun, kapag merong gustong mag-message sa akin, ako lang ang may access. Okay, ako lang ang may kakayahang makareceive. Alam po, nag-send ka sa akin ng video. Okay, nag-send ka sa akin ng voice message. Okay, wala nang ibang pwedeng maka-receive nun. Ako lang because of the IP address. Okay? So, pag sinabing IP address, Internet Protocol. Eh, sir, ano naman yung HTTP? Pag sinabing HTTP, that is Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol. Ano namang tulong nito, sir? It lets us to explore the internet. Kaya nga papansinin nyo pag mag-search kayo sa internet kung umpisa ng website HTTP is, di ba, //www. Di ba? Yung HTTP, yan po yung tumutulong sa atin na makapag-explore sa internet. Sir, ano ba ang pinagkaiba ng HTTP at saka ng www? Diba? Very confusing, no? May HTTP na nga, may www pa. Okay, pag sinabing www, that is World Wide Web. Okay, imagine, para yung tindahan. Okay, tindahan parang tindahan. That is World Wide Web. Imagine na parang tindahan, tapos kapag may kailangan ka, pupunta ka ng tindahan. Okay, bibili ka doon. Nagigets ba? Parang ganun din sa cyberspace. Kapag meron kang Wi-Fi, di ba? Meron kang HTTP. Yung HTTP mo, yun yung makakatulong sa'yo para makapag-explore sa internet. Parang yun yung sasakyan mo, yung HTTP. Sa internet, okay, sa cyberspace. Yung World Wide Web naman, yun yung collection of data. Okay? Nandun lahat ng kailangan mo sa www, yung World Wide Web, kumbaga. Kasi nga lahat po ng mga subscribers, lahat po ng gumagamit ng computer, di ba nag-upload sila ng data? Kapag inipon mo yung data na yun, papasok mo lahat yun sa World Wide Web. For example, nag-search ka sa internet, anong meaning ng computer? Okay?
So, lahat po ng naka-upload na meaning ng computer, doon nyo po makikita yan sa World Wide Web. Kaya nga papansinin nyo, http://www. Okay? And then, dot, tsaka ka na dadalhin sa kung anong link or website meron yung hinahanap mo na information. Okay? So, that is the difference between TCP, IP, HTTP, and www. Okay? So, pasok po yan sa tinatawag natin na communication. So, without having TCP, RP, IP, HTTP, hindi kayo makakapag-communicate ng maayos through computer. Okay, next. Next naman, we have computer. Ito yung deeper meaning ng computer. So, computer refers to an electronic. Okay, himay-himay natin ha. Sir, bakit natawag na electronic ang computer? So, first of all, ano bang pinagkaiba ng electronic at electrical? O, sige nga. Anong pinagkaiba ng electronic at electrical? Bakit yung yung computer electronic? Pero yung minsan may mga TV na electrical. Paano nangyari yun? Halos magkasing laki naman sila. 'Di ba? 'Di ba nakakapagtaka yun? Okay, tandaan nyo, pag sinabing electronic, yan po yung mga devices na gumagamit ng transistors or capacitors. Okay? Basta gumagamit ng transistors or capacitors, electronic ang tawag dyan. Pero kapag gumagamit ng mga malalaking wire, yung mga malalaking wires, okay, mga machines, mga ganyan, ang tawag na po dyan ay electrical. Diba? Kaya sabi dyan, computer is refers to an electronic device. Okay. Computer also refers to a magnetic. Bakit magnetic? May magnet ba yung computer? Yes, may magnet po dyan. Especially yung mga ginagamit po natin for storing data. It's like HDD, diba? SDD, floppy disk, CD driver hard. Okay? Or CD driver head, sorry. So, kaya naging magnetic ang isang computer because of those storing devices. Kagaya nga ng HDD, floppy disk, SSD, CD driver head. Okay. So, computer is refers also as an optical. Di ba? Kasi nga, yung mga computer natin, yung mga laptop natin, yung ibang laptop, yung medyo malalaki, pwede pong paggamitan ng mga CD or DVD. Kaya sabi, optical. Okay? Kung naabutan nyo pa yung pag-CD burn, tsaka DVD burn, diba? Alam nyo ba yan? Yung kapag magpapalagay ka ng kanta dati. Kasi before, wala pa yung mga magda-download ka lang ng music sa YouTube, okay na eh. Diba? Dati, kung gusto mong, kung nagsasawa ka na, naintayin yung favorite ng music mo sa radyo, kami, naabutan pa namin dati yan, yung aantayin mo pa eh, lalo na ka sa mix, sa TV, kapag gusto mong abangan yung favorite mo na music, talagang hihintay mo siya. Okay? Unlike ngayon, na kapag may gusto kang pakinggan ng music, matik, pwede mong i-download ka agad. Or, dati, kung gusto mong makinig ng music na gusto mo, kailangan mo munang pumunta ng computer shop. Okay? Para lang pakinggan yung mga music na gusto mo. And yun nga, kapag magda-download po ng music nun by means of CD or DVD burning, ang ginagawa nila, tinatransfer nila yung downloadable na music doon sa CD or DVD mo. Nang sa ganun, pag uwi mo sa bahay, pwede mo nang pakinggan yung mga music na na-download mo or pina-download mo. Okay, ganun po yun. Next, computer as electrochemical. Kasi nga, yung mga computer and laptops natin, may mga batteries po yan. Okay? Kaya nga, papansin nyo, may mga laptop na, parang itong laptop ko, hindi na siya gumagana kapag hindi siya nakasaksak sa socket. Kasi nga yung battery nito, sira na eh. Sira na yung battery niya. Medyo matagal na rin kasi itong laptop na to. Ganun din yung mga computers ninyo, may mga ano po yan, may mga batteries po yan. Okay? So, that is the definition of
computer. So, hindi ko na babasahin lahat yan, ha? Next. Next, we have computer data. Alam niyo naman to, na-explain ko na kanina yung pagkakaiba-iba ng data, ng program, at saka ng system. So, hindi ko na kailangan explain pa tong computer data. Next. Next, computer program. Na-explain ko na rin sa inyo kanina kung ano ba yung computer program. Computer system, explain ko na din. Next, without right. Okay, pag sinabing without right, it refers to conduct undertaken without excess of authority. Ibig sabihin, unauthorized ka. Okay, kasi wala kang right eh. Wala kang access. Kumbaga, wala kang right. So, unauthorized. It is the conduct not covered by established legal defenses, excuses, court orders, justifications, or relevant principles under the law. Okay, so next we have cyber. Cyber refers to a computer or a computer network, the electronic medium in which online communication takes place. Di ba yung tinatawag natin na cyber world, kumbaga? Critical infrastructure refers to computer systems and or networks, whether physical or virtual, and or computer programs, computer data, or traffic data so vital to this country that the incapacity or destruction or interference with such system and assets would have a debilitating impact on security, national or economic security, national public health and safety, or any combination of those matters. Yes, sir. Or sir, kaya pa pinamaling natin po, sir. Kaya maling yun na yan, sir. Ay, ito yung sa flashing. Yes, sir. Ako po. Paano ba yung... Ayun, sa taas siya. Okay, so, pag sinabing critical infrastructure naman, sabi dyan, napakadali namang intindihin, hindi pwedeng malaman po ng iba basta-basta. Okay? Or hindi pwedeng masira po yung kanilang, kaya critical eh. Ibig sabihin, kapag yan ang nadali, yan ang nasira, okay? Pag yung system na yan na nasira, malaki pong impact sa national security po natin. Okay? By the way, sa usaping national naman yan. Sa pambansa naman na yan. Talakay yung pambansa. Okay. Cybersecurity naman, it refers to collection of tools, policies, risk management, approaches, actions, training, best practices, assurance and technologies that can be used to protect cyber environment or and organization and users' assets. Pag sinabi nating cybersecurity, ito po yung ginagamit or ginagawa ng mga taong gumagamit ng computer para maprotektahan yung kanilang datas, programs, and systems. Kaya nga cybersecurity. O example ng cybersecurity, password. Okay? Yung laptop ninyo, yung computer ninyo, even yung cellphone ninyo, bago po may open yan, di ba minsan nilalagyan natin ng password? Anong objective natin? Bakit nilalagyan natin ng password? Para po hindi po sila makapag-access basta-basta. Okay? Kasi kapag walang password yan, matik yan. Isa-swipe lang nila yan. Gamitin lang yung daliri, swipe up, swipe down. Mag-open na kagad eh. Okay? Meaning, yung mga pictures ninyo, yung mga audio na nandyan, yung mga messages, madali lang na mabasa kasi hindi mo nilagyan ng password yung device mo. Okay? Next, software and system update. Napaka-importante po nito. By the way, naikwento ko na sa inyo before, bakit marami pong gumagamit ng iPhone kahit na mahal siya? Because of the cybersecurity. Kasi si iPhone, continuous yung kanyang software and system update. Ang purpose po niyan is to upgrade yung kanyang cybersecurity para hindi po basta-basta
mahahack. Kaya kapag meron pong lumabas na update sa cellphone ninyo, i-update nyo po yung cellphone ninyo. Kasi minsan iniisip natin, ako i-update ko na naman to, madadagdagan na naman yung memory. Talagang madadagdagan yung memory niyan. Okay? Kumbaga, sisiksik na naman sa memory mo yan. Imbis na makapag download ka ng mga videos, wala eh. Hindi mo na madadownload yung mga videos mo. Minsan, kung talagang mababa yung memory ng cellphone mo. By the way, meron namang nabibili ng mga micro SD, yung mga SD cards dyan sa Shopee. Pero, be careful kasi baka yung mabili yung peke. Ako nung last Wednesday, di ba, dumating yung order ko sa Shopee. Basta pag bibili kayo ng, ng mga memory card, ang presyo po niyan kapag mga 128 gigabytes, nasa 1,100. Nasa 1,1 na po agad, 128 gigabytes. Kung halimbawa, 128 gigabytes, tapos ang presyo niya 200, huwag nyo nang bilhin. Peke po yan. So, baka mamaya, actually, nangyari na sa akin eh. Nag-transfer ako ng videos doon sa binili kong 200 pesos na 128 gigabytes. Yun, hindi ko na mabuksan. Nandun yung memory. Okay? Kumbaga yung halimbawa yung video na tinransfer ko is nasa 2 gigs. Okay? Or 2 gigabytes 2 gigabytes yung isang video na tinransfer ko doon sa memory card. I-transfer ko naman. Kasi nga nandun yung 2 gigabytes, mag-a-appear din eh. Magmaminus siya doon sa 128 gigabytes na memory card mo. Pero pag bubuksan mo na, ayaw. Okay, corrupted na siya. So, huwag kayong bibili ng mga ganong memory card. So, I advise na kapag bibili po ng memory card, pwede po yung SanDisk Extreme Pro. Okay, SanDisk Extreme Pro or SanDisk Ultra, yung mga ganun. Solid yung mga yun. Mahal siya pero worth it naman. At least mo protektahan mo yung mga data mo. 'Di ba? Kagaya ng videos, pictures, 'di ba? Kasi sayang naman baka masira. Baka yung mga important na ninyo, ng mga happening sa buhay ninyo, maprotektahan nyo. Okay. Next, antivirus. Of course, napaka-importante na mag-install po tayo ng antivirus sa mga laptops and computer natin. Ang trabaho po ng antivirus kasi, kapag halimbawa, napasukan ng virus yung cellphone mo or yung laptop mo or computer mo, tsaka niya lilinisin. Kumbaga, aantayin pa niya na pumasok muna sa data, sa computer or laptop mo, at saka po lilinisin ni antivirus. Diba? I-detect niya, i-scan niya, then saka niya lilinisin. Okay? Yun ang pinagkaiba nila ni firewall. Si firewall kasi, nasa ere pa lang. Kumbaga, hindi na papasok eh. Hindi na makakalapit mismo sa computer or laptop mo yung virus. Kasi doon pa lang sa router, sa internet connection pa lang, hinaharang na kagad ni firewall. Okay, so mas magandang gamitin si firewall kaysa kay antivirus. Pero syempre, mas mahal talaga si firewall. Next, secure browsing habits. Okay, isa ito sa pinaka talagang nagbibigay ng problema sa mga subscriber, yung mga gumagamit ng computer because of the browsing habit. Kumbaga, hindi sila nagiging maingat pagdating sa mga binubuksan nilang mga internet site, mga website. Diba? Kasi marami mga website talaga ngayon na pag pinuntahan mo, ang dami pong lumalabas na mga malwares. Kagaya ng adware. Diba kung papansinin nyo, may mga website na pag binuksan ninyo, hindi mag-open kagad yung video na babantayan ninyo. Diba? Nakaka-relate kayo, lalo na yung mga lalaki dyan. Pag open mo ng video, i-click mo na yung play, biglang may magpa-pop up na ads. Okay? Biglang may magpa-pop up na ads. So, pag mga ganun, ako, medyo umiwas-iwas muna tayo. Ibig sabihin, hindi po secured yung website na yun. By the way, at your own risk, kayo bahala dyan. Next, data backups. Yes, importante to. Yung kagaya ng kwento ko sa inyo kanina, mas maganda po na mag-invest po tayo pagdating sa mga data backups, yung mga storage data.
Tatlo ang ano ko, tera ko eh. Alam niyo yung tera, 1,000 gigabyte. Kung hindi ako nagkakamali, that is 1,000 gigabyte. Search ko nga, para sigurado. 1 terabyte, 2 gigabytes. Okay, tama. Ang 1 terabyte is equal to 1,000 gigabytes. Diba? So, meron akong 3 terabytes. So, meron akong 3,000 gigabytes. Kahit ilang pelikula, pwede kong i-download at ilagay doon. Hanggang sa pagtanda ko na yung tera na yun. Okay? Then, of course, security awareness training. Kagaya nito, itong pag-aaral natin ng Introduction to Cybercrime, it is an example of security awareness training. Di ba? Lalo kung nakikinig kayo, pero kung hindi kayo nakikinig sa pinagsasabi ko dito, bahala kayo dyan. Okay? So, that is an example of cybersecurity. Okay? Next. Database. So, when we say database, tandaan nyo lang, yan po yung nasa computer natin na kung saan they help us or it help us to organize those datas in a simple for fast searching. Okay? Kaya nga papansin ninyo dyan sa computer or laptop ninyo, pag sa search bar, pag may hinanap ka, matik magpa-pop up siya kagad, di ba? Halimbawa, hanapin mo yung programs. Tamo. Mag-search ka, mag-type ka ng programs dyan. Lalabas na lahat ng words na may nakasulat na programs. Okay? So, that is what we call database. Interception, parang pakikichismis ito eh. Di ba? Chismosa. Interception refers to listening or recording, monitoring or surveillance of the content of communications, including procuring of the content of data, either directly through access and use of computer system or indirectly through the use of electronic eavesdropping or tapping device at the same time that the communication is occurring. So, ibig sabihin, pag sinabing interception, dalawang bagay. Pwedeng directly, pwedeng indirectly. Okay, pag sinabing directly, yan yung use of computer system. Pag sinabing indirectly naman, use of eavesdropping or tapping device. Okay, yung eavesdropping parang yan, parang yung mga maliliit na devices na ginagamit para marinig yung usapan ng bawat tao. Okay? Next. Service provider refers to any public or private entity that provides the user of its service. Okay, so pag sabing service provider, ito po yung nagbibigay po sa atin ng mga access, lalong-lalo na sa internet. Diba? Ano ba yung mga service provider pagdating sa internet? Diba? PLDT, Smart, diba? Yung mga yan ba? Mga service provider po ang tawag po dyan. Service provider din ang tawag sa entity na nag-i-store ng computer data. Kasi meron din yung, di ba, meron din po yung mga programs or applications na kung saan pwede ka mag-store ng data sa kanila. Kumbaga kapag hindi na kaya ng cellphone mo or kaya ng cellphone mo, gusto mo lang na magkaroon ng backup yung cellphone mo kahit wala kang memory card, pwede. I-upload mo lang yung mga videos mo, yung mga pictures mo or even music doon sa application na yun. Okay, service provider din ang tawag doon. Hindi mo na kailangan bumili ng memory card para magkaroon ka ng backup. Ang gagawin mo lang is mag-re-register ka, magsa-sign in ka gamit ang username and password mo, tapos doon mo na i-upload yung mga videos or yung mga data mo. Okay, service provider din ang tawag po doon. Next, subscribers. Pag sinabing subscribers, tayo po ito. Okay? It refers to any information contained in the form of computer data or any other form that is held by service provider relating to subscriber of its services other than traffic or contained data and by which identity can be established. So, yung mga gumagamit po ng mga computer, internet, tayo po ito. Subscriber po ang tawag sa atin. So, first one, the type of communication service used, the technical provision taken thereto, and period of service. Diba? Kapag magkukuha tayo ng service, galing sa service provider, magkakaiba po yun, diba? Meron pong
Depende sa bilis nung service nila. Tama? Meron po yung 100 Mbps, 200 Mbps, di ba? May mga ganun. Even sa Netflix, di ba may subscription doon sa Netflix na kung saan um, depende kung ilang device ang pwedeng gumamit ng Netflix account na yun. That is what we call subscriber. Subscriber tayo po yun. Okay? Next, the subscriber's identity, postal, geographic address, telephone, and other access numbers, and any assigned network address, billing, and payment information available on the basis of the service agreement or arrangement. Ibig sabihin, mayroong kontrata. Okay, mayroong kontrata, mayroong pong agreement. Patungkol saan? Patungkol sa billing, di ba? Sa assigned network, at kung ano-ano pa. Next, any other available information on the site of the installation of communication equipment available to the basis of the service agreement or arrangement. Next, traffic data or non-content data. Pag sinabing traffic data or non-content data, ito po yung communication origin. Okay, communication origin. Not limited to destination, route, time, date, size, duration, type of underlying services. Okay, kumbaga ito yung pinag-uusapan, 'di ba? Non-content data or traffic data. Halimbawa, nag-uusap tayo by video call. Okay? So lahat po ng information, kagaya ng destination, route, time, date, size, etc., ang tawag po doon ay traffic data or non-content data. Okay? Next. Okay, so ito naman, next, ano na to. Mamaya, gawa ulit tayo ng video lecture. By the way, tinry ko lang na mag-video dito sa laptop kung pwede. Okay, mamaya ulit guys.